Okay, so yan, magandang gabi and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. My name is Anthony, ang palagyan yung kasama dito sa ating mga kwentuhan at sharing ng ating mga experience dito sa ating pag-aalaga ng RTL Chicken. So guys, may kaibigan ako na humihingi ng computation kung magkano daw nga ba ang kanyang mga gastos sa 240 heads, 5 cages yung kanyang pinaplano guys na alagaan. So total ay magagawa na rin ako ng computation ay atin na rin i-discuss dito sa ating channel. No? So kung ito ang numbers na gusto mong alagaan at gusto mo ng exact figures na pwede mo na pagsimulan, ay ikaw ay umantabay lang. Keep watching at itong ating pag-uusapan pagkatapos lang ng isang maikling intro. Okay guys, welcome back. Maraming salamat for staying in, for tuning in. Ayan, so kung hindi ka pa po naka-subscribe sa ating channel, baka naman po masusubscribe nyo din yung ating channel at malaki po na itutulong yan sa pag-push ng ating algorithm dito sa ating pag-upload ng ating mga video. Para sa ganon, mas marami yung ma-reach ng ating video at ito ay mas makatulong sa iba pa mga kababayan natin na OFW at mga kababayan natin gusto mag-alaga ng RTL Chicken. So yon guys, at yung atin din pong ebook ay ito po ay naka-upload na at kung gusto ninyo na humingi ng kopya at gusto nyo magkaroon ng kopya nito, i-PM nyo lang ako sa Sandugo Agribusiness Vlog yan sa ating mong Facebook page. Yan, i-message nyo lang po ako. Anyway, so pag-usapan na natin guys yung 240 heads na manok na gustong alagaan ng ating kaibigan na nagpapagawa ng computation. No? So, simple lang po ito. Medyo mahal lang ang mga figures natin ngayon kasi nagmahal na ang mga manok. So, 240 heads, 5 cages ito. Ito yung gusto niyang alagaan. Magkano nga ba ang kapital, magkano ang gastos, at magkano ang posibleng kitain ng ating 240 at magkano din yung magiging net profit natin pagkatapos ng isang cycle. So pag-usapan natin yan dito sa video na to. So guys, syempre lagi nating inuumpisahan yan sa atin pong pagpapatayo ng building. So kung tayo ay nagsisimula pa lang, wala tayong building, tatlong bagay yung ating dapat ihanda. Siyempre yung ating building, pangalawa yung ating bayad sa ating mga cages, at pangatlo ay yung ating mga manok. So yun yung kakailanganin natin at yan yung initial capital na ilalabas natin. So unahin natin yung ating building. So magkano nga ba ang building kung wala pa kayong mga piggery na naipatayo na, wala pa kayong kubo, at magsisimula kayo sa scratch? Ang mga gastos natin dyan, estimated budget natin is mga nasa around 36,000. So 240 per head times 150 pesos per head ang allowable budget natin para sa 240 na yan. So 240 times 150 is 36,000. Okay, so ikalawa, syempre maghahanda tayo ng cages natin. So pwede itong DIY lang, pwede itong galvanized yung ating gustong ipagawa. Pwede natin bilhin yan na ready-made na i-deliver na lang sa atin. At ang pwede natin magastos dyan is mga nasa around 7,800 per cage. So kung 5 yan is magkakaroon tayo ng gastos na 39,000 pesos. No, syempre yung ating mga manok, kapag meron na tayong bahay, meron na tayong cages, ready na, kailangan natin lamnan, no? So lamnan natin ng 240, yung 5 cages ang capacity niyan is 240 heads, no? So times natin sa current prices ngayon, no? October 7 ang atin pong current price sa market ng October 7 is 460, no? So ito na po yung
current price natin sa market. So i-times natin yan sa 240, magkakahalaga yan ng 110,400. So all in all, pag itinotal natin yung ating initial capital, 110,400, 36,000, 39,000, gagastos po tayo ng 185,400. Ito yung ating initial na capital sa pag-aalaga ng ating mga paitloging manok. So yan po yung unang-una nating ilalabas. Pero hindi pa po diyan natatapos. Syempre, ito pong mga manok na i-deliver sa atin, pag in-order natin ito is 16 weeks kalimitan. No? So mula 16 weeks hanggang 20 weeks, ito 20th week, no, ang mga manok hindi pa halos nangingitlog. So kailangan natin pakainin yan. So kailangan natin paghandaan yung yung ating magagastos sa pagpapakain sa unang buwan nila. Kasi wala pa tayo masyadong income niyan, baka hindi kayang i-subsidize, hindi kayang bayaran ng income yung ating mga gagastusin. So, kailangan ihanda din natin. So, ano-ano yung kailangan natin paghandaan? Siyempre, una yung pambayad natin sa feeds, yung papakain natin sa ating mga manok. Pangalawa, yung ating ilaw, yung ating mga vitamins and minerals, at saka mga antibiotics. At syempre yung ating mga miscellaneous fee. Meron tayong mga trays na babayaran, kailangan natin yan at kung ano-ano pa. No, so, kwentahin natin na magagastos natin dyan. So, ang kinakain po ng manok sa feeds ay 110 grams. Pero syempre, pag bagong dating pa lang yan, mga nasa around 70-80 grams pa lang yan sa unang linggo. Pangalawang linggo, mga 80 grams. Pangatlong linggo, mga 90 grams. Pang-apat na linggo, mga 100 grams hanggang sa maging 110 grams na yung kanilang kinakain. So, mahalaga na hanggang 110 grams lang yung pakain kasi syempre, pag sobrang dami ng pinapakain natin, mabilis lumaki ang manok, hindi tumataba ang manok. Pag tumaba ang manok, hindi makalabas ng maayos ang mga itlog. No? So, nagkakaroon ng prolapse na issues. No? So, namamatay ang manok dahil sa katabaan, dahil na po prolapse. No? So, kwentahin natin yung gastos natin sa feeds. So, 110 grams ang ating average na pakain sa manok. 240 yung ating mga manok. Kakain yan ng 26.4 kilograms sa loob ng isang araw. So, 26 kilogram, 0.4 times 30 days. Sa loob ng isang buwan, kakain yan ng 792 kilograms sa ating sa isang buwan. So i-divide natin sa 50 kilograms, which is yun yung kilo ng isang sako. Magkakaroon tayo ng more or less mga nasa around 16 sacks na pakain sa loob ng isang buwan. Ito ay times natin dito sa ginagamit naming price dahil ito yung alam namin na price na available namin sa market. 1,470 yung presyo ng feeds namin. So, 16 sacks times 1,470, gagastos tayo ng 23,520 sa atin pong feeds. No? So, syempre 500 siguro ang electric na magagamit natin dyan. Mga nasa around 500 din yung ating vitamins at saka mga medicines na pinapainom sa ating mga manok. At magdagdag tayo ng 1,000 na miscellaneous fee. Katulad ng sabi ko kanina, pambayad dito sa mga other expenses. Katulad ng tray, katulad ng pamasahe sa panggasolina sa motor, o kung ano-ano pang mga other expenses sa loob ng isang buwan. So, all in all, ang ating total expenses sa loob ng isang buwan is 25,520. Plus natin yung ating 185,400, meron tayong initial investment na 210,920. So, kung meron kang 210,920, pwede ka na magsimula ng ating 240 heads na RTL chicken. Okay? So, medyo malaki pero okay naman ang reward. So, tingnan natin. Ang gastos natin initially is 210,920. Ang tanong, atin bang mababawi ang puhunan na ito? So, nakita na natin yung expenses, nakita na natin yung total expenses lahat-lahat, pati yung initial capital at saka yung first month expenses natin buwan-buwan. Ang tanong,
kung ilalagay natin itong ating pair na ito at gagamitin natin puhunan, ito ba ay kikita? Magkano ba ang kayang kitain ng 240 heads na mga manok sa backyard farming natin, no? So marami kasi sa atin gustong magsimula ng ganito lang karami muna. Ayaw ng medyo malaki-laki agad scale. Ang tanong is kung maliit na ganito na 240, kaya bang maibalik yung puhunan at kaya bang kumita? So sagutin natin yan. So 240 heads times natin 85% ng production, no? So ang atin pong mga manok guys, palagi kong sinasabi ito sa ating mga video na ang manok po ay nangingitlog within 22 hours to 26 hours o in between ng 26 to 24 hours pagkatapos niya mangitlog nung unang itlog niya. So basically, nangingitlog ang ating mga manok, hindi yan laging sabay-sabay. Meron 22 hours, may 24 hours, may 26 hours na nangingitlog. So more or less, ating average na mga manok na mangingitlog is mga nasa around 85%. So 85 ng 240 is 204 pieces. Ang ating per day na production is 204 pieces sa 85% ng production. Okay, so i-times natin ngayon yan sa 30 days. No? Yung ating 204 times 30 days, ang ating makukolektang itlog sa loob ng isang buwan is 6,120 eggs per month. So ngayon, ang ating 6,120 times natin yan sa 7 pesos per head, per egg. Dahil yan po yung average. No, may magsasabi na mas mababa din ng itlog, hindi pare-parehas ang presyo, merong mahal, merong mura. So kino-compute po natin ito dun sa pinakamura na. Okay? So 7 pesos sa market, medyo mura-mura na yan. Meron ang average nga, yung iba ngayon is 8 pesos, yung iba 10 pesos na. Okay? So 7 pesos conservative ang atin pong computation. So 7 pesos per egg. I-times natin sa 6,120, ang lalabas po dyan is 42,840. Yan po ang ating monthly gross income sa atin pong itlog. No? So 204 pieces everyday na mahaharvest natin. Dadating naman ang panahon na mas mahal o mas mataas yung production at mas mataas din ang itlog, hindi lang 7 pesos. Pero sabi ko nga, conservatively, ang ating computation is 7 pesos lamang. So ang ating monthly income, gross income is 42,840. I-times natin yan guys sa isang cycle kasi syempre para malaman natin kung magkano kikitain sa loob ng isang cycle, i-compute natin sa 20 months kasi ang isang cycle ay tumataas o tumatagal ng mga nasa around 20 months up to 36 months. No? So depende yan kung ang ating mga itlog ang ating mga manok ay nangingitlog pa rin, hindi naman kailangang ikal. Pero pagka hindi na nangingitlog at mas mababa na sa expectation, syempre ito ay kailangan nating ikal. No? So yun, i-times natin sa 20 months, which is yung ating yung buhay ng ating mga manok. 20 months, ang magiging income natin sa loob ng 20 months is 856,800 pesos. So ang ating benta, gross income sa isang cycle is 856,800 pesos. Ngayon, calculate naman natin. So, malaki din ang kita. So, ang initial capital natin is 210,920. Ang kabuuang kikitain sa loob ng 2 taon, almost yung 20 months, is 856,080. Siyempre, boss, siyempre may gastos yan sa bawat buwan. Siyempre, ating ibabawas yung mga gastos na yan. So, kanina, ang initial expenses natin every month, sabi ko ay 25,520. Hindi na yan halos nagbabago. Halos ganyan-ganyan lang, ikot-ikot lang diyan sa ganyang figure. So 25,520 ang ating expenses every month.
times natin sa 20 yan is magkakaroon tayo ng 510,400 na gastos. So 510,400 ang ating magagastos sa pagkain, sa feeds at sa kung ano-ano man na ating gastusin o operational cost, no? So syempre di natin sinama ang bayad sa tao dito kasi 220 heads lang naman ito. Ito'y kayang-kayang alagaan ng anak mo, ng asawa mo, ng kung sino man na kamag-anak mo sa loob ng inyong pamilya na kailangang hindi nabayaran. So hindi na natin sinasama yung sahod dito, assuming na ikaw mag-aalaga o pamilya mo ang mag-aalaga para hindi masyado malaki at may add sa gastos. Okay? So ngayon, 25,520 times natin ngayon sa 20 months, meron tayong 510,400. I-minus natin yan dun sa 856,800 natin na gross income. Meron tayong gross profit na makukuha na 346,400. So yan ang ating gross profit na makukuha, 346,400 pesos. Ngayon, syempre, i-minus natin dyan yung initial capital natin, yung pinagpatayo natin ng bahay, yung binayad natin sa cages at binayad sa manok na 185,400. So, i-minus natin sa 346,400, which is yung ating kinita, no, sa ating pag-aalaga. Okay, so 856 minus 510, magkakaroon tayo ng 346,400 minus 185,400 doon sa ating initial expenses. Meron tayong kikitain na 161,000 pesos. Okay, so yan yung ating net profit, 161,000 pesos. Pero syempre hindi yan nagtatapos dahil kung makal na natin ang ating mga manok, meron tayong makukuha na, sabihin na natin meron tayong mortality na 10%, which is 24 pieces, i-minus natin sa 240, may matitirang 216, i-times natin yan sa 150 pesos per head na kal natin na manok. So meron yung added revenue na 32,400. So 32,400 times plus 161,000, 193,400. So yan ang ating net income. So naglagak tayo ng 210,920, tumubo ng 193,400. Aba ay hindi na yan masama. No, kung tayo ay mag-aalaga ng paitloging manok at tayo ay kikita ng 193,000 sa loob lamang ng 20 months, ay okay na yan. Kasi ang ating 210,000, pag binigay natin sa bangko yan, hindi yan kikita ng ganyang kalaki, no, pagkatapos ng 10 months o ng 20 months. No? Sigurado ako 100% way less ang kayang kitain ng inyong 210,000. So, ang tanong, maganda ba itong negosyo? Siyempre, kapag ka ang negosyo ay kumikita, maayos at pinag-aralan at natututukan ng mabuti, maganda itong negosyo. Alam niyo kung bakit? Dahil ang itlog ay pang-araw-araw na pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino. Pagkain ito ng mga batang nag-aaral, pagkain ito ng mga ordinaryong tao o kahit na ng mayamang tao, ito pa rin ang kinakain. So basically, lahat ng tao sa atin sa Pilipinas ay nangangailangan ng itlog. So tumataas ang demand pag Pasko, pag bare months, at bumababa naman ang demand pagka mga walang pasok ang mga bata. Okay? So okay ba yung ating pinag-usapan? So 240 heads, no? Ang ating initial capital is 185,400. Idadagdag natin yung ating feed sa unang buwan, which is 25,520. Meron tayong kabuang total na 210,920. Kikita yan ng 193,400. Malinis na po yan. O kung meron man bumaba o tumaas, baka tumaas pa ito kasi ang presyo ng itlog na kinuha natin is yung pinakamababa.
Okay, so guys, hanggang dito na lamang at kung nakarating ka sa dulo ng video na to at hindi ka pa nakapag-comment, mag-comment ka na kung ikaw ay saang lugar nanonood at kung taga saan ka sa Pilipinas. Yun lang, maraming salamat. God bless. I love you all. Bye-bye.